Hello! Magandang gabi po sa inyong lahat. Ang ating tutorial video ngayon ay tungkol pa rin sa Quarterly Income Tax Return using BIR Form 1701Q for the first quarter 2024. Ang ating sample taxpayer ngayon ay isang mixed income earner. Isa siyang employee at the same time meron siyang online shop. So, based sa computations, mas makakatipid siya kapag nag-avail siya ng 8% income tax rate. Kaya ngayon, ang gagawin ko, magfa-file ako ng kanyang 1701Q using EBIR Form 7.9.4.2. Dito na tayo sa actual filing ng quarterly income tax return ng aking taxpayer. I-open ang BIR form. Mag-encode ng tax identification number, RDO code, line of business, taxpayer's name, last name, first name, middle name, registered address, zip code, telephone number, and email address. Dito sa list of BIR forms, hanapin ang BIR Form 1701Q version 2018 at i-click ang Fill Up. Naka-livestream po ako sa Facebook page ng Tax Tutorials for MSME, kaya tinakpan ko na ang background information ng taxpayer. Dito na lamang ako gagawa sa Part 3, Total Tax Payable. Para sa computation of tax payable, i-click ang link para mapunta sa page 2. Dito sa page 2, ang kailangan natin ay Schedule 2 for 8% IT rate. Dito sa item number 47, dito i-encode ang gross sales. Ang gross sales ay galing sa sales journal or sa cash receipts. Dahil ang taxpayer natin ay online seller, so ang gross sales, yan po yung summary ng merchandise total na ginawa ng sales invoice at na-record sa sales journal ng taxpayer. So, from January 1 to March 31, 2024, ang total gross sales ng taxpayer ay 98,710 pesos. Dito po natin i-encode sa item number 47. 98,710. Item number 48, add non-operating income, 0. Wala siyang non-operating income. Automatic na. Item number 49, total income for the quarter. Then, item number 50, add total taxable income from previous quarter. First quarter po ngayon, yung fina-file natin, so wala tayong previous quarter. 0 lang. Skip lang. Item number 51, cumulative taxable income or loss as of this quarter. So, total amount is 98,710. Item number 52, less allowable reduction of 250,000 pesos for individuals earning purely income from business or from profession. Ang taxpayer natin ay mixed income earner, kaya wala siyang allowable reduction dito sa item number 52. Ang 250,000 na exemption ay applicable lamang sa compensation income ng taxpayer. So, ang ating
taxable income to date ay 98,710 pesos. Pansinin ninyo na same lang din siya sa amount ng gross sales dahil wala naman tayong other non-operating income and reduction. So, ang item number 54, tax due, nag-auto-compute na siya. 8% of 98,710 is 7,896 and 80 centavos. Nag-round off na siya to 7,897. Yan po ang tax payable on or before May 15, 2024. Tandaan po, May 15 lang ang deadline ng ating 1701Q. So, i-save na natin. Background information, save. Click validate. Validation successful. Okay. Ready na tayong mag-submit ng ating form. Dapat po maganda ang internet connection para maayos yung ating submission. Okay, sana makakonect ng maayos. Just checking, ang ating tax due is 7,897. Pwede na pong mag-print. Then, click Submit Final Copy. Slow internet connection. Click OK. Try na lang nating i-resubmit. Click OK. Sana maging successful na. Submit successful. Click OK. Okay, tapos na tayong mag-file. Pwede na pong magbayad sa mga e-payment channels ng BIR. Katulad ng Land Bank, DBP, Union Bank, PesoNet. Wala po tayong GCash ngayon. Paymaya, and MYEG. Dito sa MYEG, pwede pong gumamit ng GCash funds. Okay guys, thank you so much for watching my tutorial video ngayon. Sana marami pa po tayong matutulungan ng mga taxpayers. Sa mga gusto pong mag-avail ng aking tutorial service, punta lang po sa Facebook page ng Tax Tutorials for MSME at mag-book po ng appointment sa akin. Thank you so much for watching. Bye!